Okay. Magandang gabi mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corit YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basaan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa unang Juan Kapitulo 4 versikulo 13 hanggang 16. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at siya'y sa amin, sapagkat binigyan niya kami ng Kanyang Espiritu. Anong ibig sabihin? Nananatili sa Diyos ang mga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, nananatili sa Diyos dahil binigyan ng Espiritu. Ang lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo, binigyan ng Espiritu ng Diyos. Nananatili ang Diyos sa mga tao nga ang Espiritu ng Diyos ay ibinigay sa bawat isa sa atin. Yan ang ibig sabihin nito. Basta ang Espiritu ng Diyos nandyan sa bawat isa sa atin, nananatili ang Diyos. Tapos tayo rin ay nananatili sa Diyos. Yan ang ibig sabihin nito. 14, ito ang sinasabi dito sa 14. At nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Sinasabi dito, sinugo ng Ama ang ating Panginoong Hesukristo para tayo ay iligtas. Ang Ama ang nagsugo sa anak. Sino ang anak? Si Hesukristo. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag tayo ay nananalig at naniniwala at tumanggap kay Kristo, binibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan. Basta tayo maniwala nga si Hesukristo ay sinugo ng Ama. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Basta maniwala tayo niyan, tiga, ang Panginoon ay nasa atin. Binigyan niya tayo ng katiyakan, buhay na walang hanggan ang ibinigay niya sa atin. Kaya ang lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ayan, mga kapatid, kaibigan, yan ang katiyakan, ang kaligtasan. 15. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. At sino mang nagpapahayag nga si Hesukristo ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa Kanya. Basta ipahayag nga si Hesukristo
ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang Diyos nasa Kanya. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito. Ang Diyos ay nananatili sa bawat isa sa atin. Basta tayo ay maniwala at manalig kay Kristo at tanggapin si Kristo. Ang Diyos ay nandito sa atin. Bawat isa sa atin nga nananalig at tumanggap kay Kristo, ang Diyos ay nasa atin. At ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Ayan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan. Last verse, 16. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 16. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa atin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid kaibigan. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo'y maligtas. Kaya inibig niya tayo. Ang tao, parang hindi yata umibig. Pero ang Diyos, siya ang umibig sa atin. Iniibig niya tayo. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na si Jesucristo. Dahil sa kanyang pag-ibig, para tayo ay maligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sinugo ng Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Sumunod ang ating Panginoong Jesucristo hanggang kamatayan para tayo ay maligtas. Pag hindi sumunod ang ating Panginoong Jesucristo, wala tayong kaligtasan. Dahil na kay Kristo ang kaligtasan. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Kaya namatay ang ating Panginoon dahil sa kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Siya ang nagbayad. Wala siyang kasalanan dahil siya ay Diyos. Pero mahal niya ang tao. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Binayaran niya kasalanan ng lahat ng tao. Pero ang tanong, bakit may mapahamak? Nabayad na pala ang kasalanan ng lahat ng tao. Pero di maiwasan, may mapahamak. Bakit? Dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw maniwala. Ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila'y napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Ayan ang katotohanan, mga kapatid kaibigan. Kaya may impyerno. Para sa mga taong hindi naniniwala, hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi tumanggap kay Kristo. Kaya ang Diyos ay naglagay ng impyerno. Para doon ilalagay yung mga hindi naniniwala, hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo. Kaya pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Yan ang katotohanan, mga kapatid kaibigan. Pero tagal na. Tagal nang tapos ginawa ni Kristo ang kaligtasan. Dahil ang buhay niya, ang ibinayad sa ating kasalanan, dugo ng ating Panginoon, ang hinugas ng ating kasalanan. Kaya mga kapatid kaibigan, pagkaligtasan ang hanap, kay Kristo tayo lumapit. Walang ibang pangalan nga makapagliligtas. Huwag tayo lumapit sa ibang pangalan. Huwag tayo tumawag ng ibang pangalan. Kay Jesucristo tayo lumapit. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang katotohanan, mga kapatid kaibigan. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Basta ang tao ay mananalig at tumanggap kay Kristo. Dahil nasa pananalig ang kaligtasan. Manalig at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyan ang katiyakan sa kaligtasan na kay Kristo. Nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Anong kasunod? Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, anong kasunod nun? Magpabautismo.
Sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo, mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka, kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka, kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Kung masama ka dati, pag ka nang gumawa ng masama, magpakabuti ka. Dahil bagong nilalang ka na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka? Buhay ka pa. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang sinasabi na nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Ikaw ay nagiging born again. Basta ipinanganak ka muli sa Espiritu, born again ang tawag dyan. Wala na. Ito laman, huwag ka manatili sa laman dahil ang laman, mahilig ito gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ayan. Kaya nga, kailangan ang lahat ay ipanganak muli sa Espiritu para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Yan ang ibig sabihin yan sa bautismo. Ano ang gagawin pag matapos kang nabautismuhan? Anong gagawin nun? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil, huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ipatupad ng Diyos ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa versikulo 3. Versikulo 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos na ang sabi, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Anong utos yung ginawang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Dahil nung nilalang itong mundo na ito, ginawa ang langit, lupa, dagat, lahat ng nandirito, pati tayo nilikha ng Diyos, sa loob ng 6 na araw, tinapos ng Diyos paglikha ito lahat. Noong tinapos na ito sa loob ng 6 na araw, ang sinabi ng Diyos, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Anong araw? Yung sinasabing 6 na araw, natapos ito paglikha. Anong araw yon? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Ito, ang ginawa ng Diyos hanggang Biyernes. Ang ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Sabi niya, ako'y nagpahinga. Dahil, para tayong mga nilikha, mga nilalang, mga anak, sumunod sa Kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Banal na araw, ang Sabat, ikapitong araw, banal yan. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Sabat ang samba ron, hindi linggo. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Saan mabasa yan? Isaiah, sa Isaiah, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22. Bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Mababasahan mo talaga. Mabasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa. Mabasa mo yan sa versikulo 22. Versikulo 23. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga,
Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Dahil bagong langit, bagong lupa na. Lahat ng bansa, hindi lang sinabi ng Diyos, kayo lang taga Israel, mga Hudyo, kayo lang pupunta rito para sumamba. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pag ligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron, hindi ka makapasok doon. Dahil ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, ayun lang ang makapunta ron. Ayun ang makapagsamba ron. Pero pangalan mo nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapunta ron. Hindi ka makapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po'y. Ang lawa na po'y, yun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan ang katotohanan, mga kapatid kaibigan. Saan mabasa yan? Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan, mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kompleto ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, si Jesu Cristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya ay sambahin, tinuturuan tayo. Ang Sabat, ang ikapitong araw. Kahit sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ay Sabat. Hindi linggo. Tinuturuan tayo ng Diyos para pag makapunta tayo ron, hindi na tayo magtanong, hindi tayo magtaka. Bakit Sabat ang samba? Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos nga Sabat ang panambahan. Pero ang tao ayaw sumunod. Ayaw sumunod ng tao. Pero ang sabi ng Diyos, Sabat. Doon, sa bagong langit, bagong lupa. Sabat ang samba. Paniwalaan natin ito, mga kapatid kaibigan. Ito katotohanan. Wala itong halo ng kasinungalingan. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Pag ang Diyos ang nagsalita, matutupad at magaganap. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Alam din ang laman ng ating isip. Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Kaya wala tayong tago sa paningin ng Diyos. Ay mga kapatid kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas. Amen. Amen.